Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung pagkakaiba ng active and passive voice. At pag-uusapan din natin kung paano gawing passive voice yung active voice at kung paano gawing active voice yung passive voice. Okay, simulan na natin. Unahin natin yung active voice. Ibig sabihin ng active voice, ang sentence natin ay nakasulat sa active voice kung ang subject natin, siya yung gumagawa ng action. Siya yung nagpe-perform ng action. For example, Adriel plays the acoustic guitar. Sino ba yung subject natin dyan? Pag sinabi nating subject, siya yung pinag-uusapan sa sentence. So, dyan sa sentence natin, Adriel plays the acoustic guitar. Sino yung pinag-uusapan natin dyan? Adriel, di ba? Siya yung subject. At kung makikita nyo, Adriel plays. Siya yung gumagawa ng action. Kaya itong sentence na ito, active voice siya. So, ano naman yung passive voice? Kung sa active voice, yung subject yung gumagawa ng action, sa passive voice, yung subject yung pine-perform ng action. Yung subject yung ginagawan ng action. For example, the acoustic guitar is played by Adriel. Sino yung subject natin dyan? Or ano ba yung subject natin dyan? Ano ba yung pinag-uusapan sa sentence na yan? Ang pinag-uusapan sa sentence na yan ay yung the acoustic guitar. Kung mapapansin nyo, siya yung ginagawa ng action, di ba? The acoustic guitar is played. Dito sa sentence na ito, the subject is performed. Siya ba yung gumagawa ng action? Hindi. Instead, siya yung ginagawa ng action. Kaya yung sentence na yan, passive voice yan. Ngayon, gets mo na ba kung ano yung pagkakaiba ng active voice at passive voice? Tingnan natin kung gets mo na. Dahil sa 5 sentences na ito, kikilalanin natin kung active voice ba siya or passive voice. John writes the poem. The poem is written by John. The room is cleaned by a man. A man cleans the room. Mr. Smith reads the letter. Etong first sentence natin. John writes the poem. Ano sa tingin mo? Active ba siya or passive? Ang tamang sagot, active siya. Bakit? John. Siya yung pinag-uusapan natin. Siya yung subject. John writes the poem. Siya rin yung gumagawa ng action. John writes. So, active siya. Next sentence. The poem is written by John. Which is the subject? Ano yung subject natin dyan? Ang subject natin dyan ay the poem. Siya ba yung gumagawa ng action? Hindi. Instead, siya yung ginagawa ng action. The poem is written. Siya yung sinusulat. Therefore, ang tamang sagot ay passive voice. Next sentence. The room is cleaned by a man. Ano yung subject natin dyan? Ang subject natin ay the room. Ano sa tingin mo? Active voice ba siya? Or passive voice? Ang tamang sagot, passive voice. The room is cleaned by a man. Yung the room, siya yung subject, siya yung ginagawa ng action. The subject is performed. The room is cleaned. Next sentence, a man cleans the room. Which is the subject there? The subject is a man. Siya ba yung gumagawa ng action? Yes, a man cleans. Therefore, the correct answer is active. Last sentence naman tayo. Mr. Smith reads the letter. Which is the subject? Mr. Smith. So ano sa tingin mo? Active voice ba siya? Or passive voice? Ang tamang sagot, active voice. Bakit? Mr. Smith reads the letter. Mr. Smith, siya yung subject. Siya yung nagbabasa. Siya yung gumagawa ng action. Kaya ang sagot, active voice. Ngayon, let us talk about changing active voice to passive voice to active voice. Magsimula muna tayo sa basic.
puro present tense muna yung mga sentence natin. Dahil ang importante dito, malaman muna natin kung paano sila tinatranspose sa isa't isa. Additional info lang. Dahil nga puro present tense yung gagamitin natin, mag-iiba siya ng formula kapag ang sentence ay past tense, future tense, future perfect tense, present perfect tense, past perfect tense, and etc. Again, dahil puro present tense lang yung sentence natin ngayon, eto lang yung formula na susundin. Changing active voice to passive voice. Ang formula natin dyan, object plus is or are plus past participle of the verb plus by plus subject. Etong Mr. Smith reads the letter. Active voice siya, di ba? Paano natin gagawing passive yan? Sundin natin yung formula. Since object yung una sa formula natin, hahanapin natin sa sentence na to kung sino or kung ano yung object. Pag sinabi nating object, siya yung nakinabang sa action. Mr. Smith reads what? Ano yung binasa ni Mr. Smith? The letter. So, siya yung object. Ang object natin dito ay the letter. Kaya siya yung una sa sagot natin. Next, follow the formula. Is or are. Is, gagamitin natin yan kapag ang pinag-uusapan natin sa sentence ay singular. At kapag are, plural. The letter. Isa lang naman siya, di ba? So, ano yan? Is or are? Is. Next, past participle of the verb. Ano ba yung verb natin dito? Ang verb natin dito ay yung reads. Ano yung past participle ng read or ng reads? Read. Ano ba yung spelling yan? Siyempre, yung read, read, same spelling yan. Next sa formula natin, add the word by. Pagkatapos ng by, isusulat na natin yung subject. Ano ba yung subject natin sa sentence na to? Ang subject natin ay si Mr. Smith. Kaya siya yung pinakahuli sa sagot natin. Therefore, our sentence is complete. The letter is read by Mr. Smith. Paano naman kung passive to active? Ito naman yung formula niyan. Actor plus base form of the verb with S or ES. Kaya may close and open parentheses dyan. Kasi pwede nating hindi na magamit yan or gagamitin natin yan depende sa actor or sa subject natin. Plus subject. Okay, eto na yung sentence natin. Sentence na kailangan nating gawing active voice. The letter is read by Mr. Smith. Sundin mo lang yung formula. The letter is read by Mr. Smith. Actor. Siya yung una sa formula natin. Sino ba yung actor dyan? Or ano ba yung actor dyan? Yung actor dyan ay si Mr. Smith. Kaya siya yung una sa sagot natin. Next, follow the formula. Base form of the verb. Ano ba yung verb natin dito? Ang verb natin dito ay read. Since past participle yan, ano yung base form niyan? Ang base form niyan ay read. Ngayon, gagamitin ba natin to? Tong with S or ES? Since Mr. Smith, singular siya, kaya with S, gagamitin natin yung S. Next, follow the formula. Subject. Sino ba yung subject dito sa sentence na ito? Or ano ba yung subject natin? Ang subject natin dyan ay the letter. Kaya, yan yung pinakahuli sa sagot natin. Then, our sentence or our answer is already complete. Mr. Smith reads the letter. Ngayon, isa pang halimbawa, active to passive ulit. Cathy, Wally, and Ann cook the dinner. Sundin lang natin itong formula na ito ha. Object plus is or are plus past participle of the verb plus by plus subject. Sa object natin, since siya yung una sa formula natin, ano ba yung object natin dyan? Cathy, Wally, and Ann cook what? Ano ba yung niluto nila Cathy, Wally, and Ann? Yung dinner. Kaya siya yung object natin. Dahil pag sinabi nating object, siya yung nakinabang sa verb. Siya yung niluto, di ba? The dinner. Siya yung una sa answer natin. Next, is or are. Since the dinner, singular lang naman siya,
is ang gagamitin natin. Dahil ang are ginagamit yan sa plural. Next, past participle of the verb. Ano ba yung verb natin dito? Cook. Ano ba yung past participle niya? Ang past participle ng cook ay cook. Cook with ed. Next, add the word by. Then, the subject. Ano ba yung subject natin dito? Ang subject natin or yung pinag-uusapan natin sa sentence dito ay si Cathy, Wally, and Ann. Kaya siya yung pinakahuli sa sagot natin. The dinner is cooked by Cathy, Wally, and Ann. Ngayon, passive to active naman tayo. Those instruments are played by grade 9 students. Passive yan, di ba? Kasi yung subject natin dyan, those instruments. Siya yung ginagawa ng action. Those instruments are played. Paano natin gawing active yan? Siyempre, sundin lang natin tong formula. Actor plus base form of the verb. Pwede natin gamitin yung S or ES. Pwede ring hindi na. Depende sa actor natin. Plus subject. Ngayon, balik tayo sa sentence. Those instruments are played by grade 9 students. Since ang una sa formula natin ay actor, sino ba yung actor natin dito? Ang actor natin dyan ay yung grade 9 students. E di yan yung una nating isusulat. Grade 9 students. Next sa formula, base form of the verb. Ano ba yung verb natin dito? Ang verb natin dito sa sentence natin ay played. Ano ba yung base form niya? Ang base form ng played ay play. Gagamit ba tayo ng S dyan or ES? Hindi. Bakit? Yung grade 9 students, plural siya. Kaya yung word natin na play, mananatili siyang base form. Next sa formula natin, subject. Ano ba yung subject natin dito? Ang subject natin dito ay yung those instruments. Kaya siya yung huli nating isusulat. Then, our sentence is already complete. Grade 9 students play those instruments.